SSS members and pensioners, it's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sabi ni Ma'am Guadalupe, paano ang CYS? Kaya naman sa video na ito, yan ang ating pag-uusapan. Ano ba tong CYS sa SSS? Paano ito makakaapekto doon sa matatanggap natin na monthly pension? Ang meaning po ng CYS ay credited years in service. Ibig sabihin po, bilang ng taon or dami ng taon na nagko-contribute ka po sa SSS. Okay? Ngayon ipapakita ko po ito sa inyo. Ito po ang formula kasi natin sa SSS. Tatlong formula po ito. At kung alin sa tatlo na to ang may pinakamataas na result ng computation, yun ang susundin ni SSS na iyong magiging monthly pension. Kikita nyo dito guys, sa formula number 1, AMSC. So, ito yung average monthly salary credit. Meron ditong CYS. Ayan. So, kasama ang CYS sa computation natin. No? Isa siya sa factor doon sa pagbabasihan ng ating monthly pension sa SSS. Itong AMSC, ito yung kung gaano kalaki at kung gaano karami ang contributions mo sa SSS. Habang ang CYS, ito yung sinabi ko kanina na bilang ng taon or dami ng taon na nag-contribute ka sa SSS. Ngayon po, para makuha natin ang CYS, no, para malaman mo ano ba ang CYS na ilalagay mo dito sa computation ng iyong monthly pension. Ito po. Ito yung formula ng CYS natin. CYS equals A plus B plus C. So, i-add natin lahat ng makukompute natin dito sa ABC. At yun ang total ng iyong CYS. Dito sa Formula A, 1985 minus the calendar year of coverage. Ito po ay para po sa mga member ni SSS bago po mag-1985. Halimbawa, nag-contribute ka na kay SSS, naging member ka na ni SSS ng 1972. So, i-minus natin yan. 1972 minus 1985 equals 13. So, sa letter A, meron kang 13 CYS. Proceed tayo sa letter B. Number of years with least 6 monthly contributions from 1985 to 2001. Ibig pong sabihin sa letter B, dapat meron ka pong 6 months, at least 6 months contributions, no? Total of 6 months contributions for every calendar year. Halimbawa, sa 2001, dapat meron kang at least hindi bababa sa 6 months na contributions dyan. Yearly yun guys ha. And every year na nabuo mo yung hindi ka bababa sa 6 months na contributions, consider as 1 CYS na yun. Okay? So let's say, perfect mo to. Itong 1985 to 2001. Talagang every year nakaka 6 months ka ng contributions. Hindi ka bumababa ng 6 months na contributions. So, ibig sabihin, yung 1985 minus 2001 ay 16 CYS. No, meron kang 16 CYS sa letter B. So, nabuo mo talaga siya. No? Buong 1985 to 2001, talagang perfect mo yung year na yan. Wala kang taon na na-stop. So, ibig sabihin sa letter B, meron kang 16 CYS. Sa letter C naman, total number of contributions paid beginning January 2002 up to the month prior to the semester of contingency divided by 12. Ibig pong sabihin dito sa letter C guys, every time na makabuo ka po ng 12 months, hindi kailangan same year. Let's say for example, ang 12 month mo, November 2025 to November 2026, yan, meron kang 1 CYS. Basta every time na makabuo ka ng 12 months, may 1 CYS ka. Tapos makabuo ka ulit ng 12 months, another 1 CYS yun. Okay? So dito sa letter C, let's say for example, ang iyong semester of contingency, no, magre-retire ka ngayong taong 2025. So 2002 hanggang 2025, kapag nabuo mo yan, meron kang 23 CYS dyan. Diba? So yun yung magiging CYS mo sa letter C. Ngayon, sabi nga dito, i-add daw natin ang ABC. So, let's say, sa letter A, meron kang 13 CYS. Sa letter B, meron kang 16 CYS dahil na perfect mo. And sa letter C, meron kang 23 CYS dahil na perfect mo din.
So, ibig sabihin po, pagdating sa monthly computation, ang iyong total CYS, meron kang 52 CYS. Di ba ang laki? Yun yung CYS guys sa monthly computation natin sa SSS pagdating sa pensyon. Na kung saan isa siya sa mga factor na makakaapekto na babasihan din doon sa amount ng iyong monthly pension sa SSS. Okay, naintindihan po. Kapag merong magtanong dito guys, paano naman yung AMSC ma'am, paano yung kinukuha? Meron akong separate video nun. Comment ka lang pag gusto mong makita yung video ko na yun. Bibigay ko sa iyo ang link. Okay, SSS members and pensioners, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.